Isang mapapalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa sulat ni Santiago, Kabanata 2, talata 26. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, familiar tayo sa may Santiago chapter 2 na dito ay pinapahayag na kung saan ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Kasi maraming mga mananampalataya, hindi lang sa time nila Santiago, kundi kahit naman sa ating kapanahunan ngayon, na nagsasabi na sila may pananampalataya sa Panginoon pero hindi mo makita sa kanilang pagsasabuhay sa kanilang mga ginagawa. Kaya may kita nga natin na ang pananampalataya, sabi doon, ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, yung pinakikinggan natin, ito yung kanyang mga salita, ito yung kanyang mga instruction, ito yung kanyang mga utos na dapat nating gawin. Diba? Na kailangan nating gawin. So tayo ay kikilos, aaksyonan natin, gagawin natin yung kanyang mga utos, yung kanyang mga salita na mayroong pananampalataya. Yung pag-aksyon natin yun, yung pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos, pagpapakita yun ng ating pananampalataya. Kaya nga dapat yung mga mananampalataya ay namumuhay sa salita ng Diyos. Kasi kung ang isang believer o isang mananampalatayang nagsasabi na siya ay may pananampalataya sa Panginoon pero hindi mo naman nakikita sa kanya, sa kanyang pamumuhay yung salita ng Diyos, hindi mo masasabi na yung kanyang pananampalataya ay buhay. Maybe yung pananampalataya niya sa salita lang at wala sa aksyon. 'Di ba? Madali lang kasi mag-claim na may pananampalataya pero mahirap naman na ipakita sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Kaya makikita yung pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos hindi dahil sa sinasabi lang natin, di ba? Nagiging matuwid tayo sa pananampalataya kasi isinasabuhay natin yung ating pananampalataya. At yung pananampalatayang yan natitest kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, pag may mga challenges, pag mayroong mga testing, di ba? Pag mayroong mga problema, yung mga sitwasyon minsan may challenging di ba? Kasi kung yung pananampalataya, hindi mo masyado magagamit yan pag masaya ka, no? Wala kang problema. Kapag lahat ng kailangan mo nasa iyo, no? hindi mo siya magagamit Kaya nga yung faith ay inatites pagdating ng mga pagsubok, no? So hindi tinitis yung pananampalataya natin kung tunay ba o hindi, di ba? So nakadepende yun kung paano tayo magre-react, ano yung action na gagawin natin, paano tayo kikilos. Kasi maraming nagsasabi na mananampalataya pero pagdating ng mga problema, hindi mo na makita sa kanilang buhay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Nang wala pang karamdaman, no? Malakas mag-encourage na manampalataya tayo sa Diyos. No? Yung mga may sakit, talaga sinasabi niya, manalig kayo sa Diyos. Kasi ang Diyos, siya ang ating great healer. No? So talaga yung nagpapagaling sa atin. Yung hindi kaya ng doktor, kaya ng Diyos ng ating Diyos na pagalingin. No? Pero nang siya na yung may karamdaman, hindi niya na matayuan. No? Hindi niya na mapagsigawan na ang Diyos ay manggagamot. Diba? Pag may mga taong dumaranas sa mga problema, paghihirap sa buhay, sasabihin niya, ang Diyos ay provider. Siya ang Diyos na nagpro-provide ng ating pangangailangan. Pero nang siya na yung dumaranas ng paghihirap, di ba? Hindi niya ngayon maisabuhay na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay nagpo-provide ng kanyang pangangailangan, di ba? Kung saan-saan ng patalim na kumakapit, no? Imbis na magtiwala sa Diyos, di ba?
Siyempre alam naman natin na sa pagtitiwala natin sa Panginoon, sabi nga, kaya nga yan, nandun yung ano yung paggawa, yung pagkilos. Kasi hindi naman magic yan no? Na kapag may kailangan ka, darating agad sa harapan mo. Kailangan mo kumilos. Kaya kailangan nandun yung guidance. We pray, hinihingi natin yung guidance ng Panginoon. Ba't natin hinihingi yung guidance ng Diyos? Baka tayo nananalangin kasi nga nananampalataya tayo na kapag hiningi natin ito sa Panginoon, siya yung mag-guide sa atin. Diba? At minsan, siyempre, may mga dumarating sa buhay natin na iba dun sa ina-expect natin yung dumarating sa atin. Diba? Kahit iba yun sa ina-expect mo, pero kailangan pa rin natin panampalatayanan na iba kasi yung pamamaraan ng Diyos, pamamaraan natin. Diba? Iba yung pagkilos ng Diyos sa pagkilos na gusto natin. Talagang minsan magkaiba yan, mga kapatid. Kasi yung pananampalataya, talaga ano yan hindi yung gusto mo ang dapat mangyari. Di ba? Hindi ko ano yung gustong mangyari ng Diyos. May mga bagay na parang sa tingin mo ay parang may mali, parang hindi yata itong maganda. Parang sa tingin mo parang hindi naman ito yung nakikita kong magandang solusyon. Pero kailangan mo magtiwala Pero kailangan mo manampalataya. Dahil ito yung gusto ng Diyos na mangyari, kailangan mong gawin. Diba? Kailangan mo siyang pagdaanan. Diba? Kasi ano yung lahat yun, tinitest tayo Diba? Kasi pag hindi ka dumaan sa mga ganyan testing, ikaw mismo sa sarili natin, hindi mapupurify yung faith natin, hindi magiging dalisay, no? 'Di ba? Baka nandun pa rin tayo sa to see is to believe pa rin. Diba? Baka yung pananampalataya natin, lang, parang sa amin sa Ilonggo, parang hapaw, no? Medyo lang siya, walang bigat. Kung sa mga tinapay pa, hangin lang ang laman. No? So, dito mga kapatid, kaya nga sa pamumuhay natin, sa araw-araw na pamumuhay natin, dapat na pinapakita natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Diba? Ano man yung kinaharap natin, ano man yung sitwasyon natin, dapat nating tayuan yung ating mga pananampalataya sa Panginoon. Doon kasi yun Kaya nga, madali lang magsabi na may pananampalataya. Madali lang magsabi na tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero, pagdating kaya ng mga pagsubok, ng mga testing, di ba? Na dapat natin patunayan na talaga may pananampalataya tayo, kaya ba natin talagang tayuan? So, sa mga ganun, kaya nga may kita mo sa Bible, di ba? May mga martir, kahit sa mga history, di ba? May mga lugar na yung mga tao dyan kumakain ng tao, di ba? Maraming mga Kristiyano, mananampalataya, nag-alay ng buhay nila, naging kapalit ng buhay nila para lang yung mga taong ito ay makakilala sa Panginoon, di ba? Hindi nila tinilikdan yung kanilang pananampalataya sa Lord, no? Sa kabila ng katumbas nito ang kanilang buhay. So doon pinatunayan nila yung kanilang pananampalataya at nakita naman ng mga tao na hindi gagawin ng mga taong ito na ialay yung kanilang buhay kung wala silang pananampalataya sa Diyos. Kung hindi kumilos, kung hindi nila naranasan yung kabutihan, yung katapatan, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay nila, yung mga taong to hindi nila ialay yung buhay nila. Kaya ganun Diba? Yung pananampalataya natin nasusubok at nagiging hinog, no? Sa mga dumarating na sa mga nagdaan na mga panahon ng paglilingkod, yung experience natin, kaya diyan tayo tumatatag tumitibay yung pananampalataya natin sa Kanya. So, dito mga kapatid, simple lang naman yung gusto yung paabot ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano man po yung pinagdaraanan natin, ano man yung mga challenges na kakaharapin natin sa buhay natin, huwag tayong manghinaan ng loob, no? Kundi patuloy nating tayuan yung pananampalataya natin. At yung pinakaano talaga ng
gusto ipaabot ng Diyos is makita sa bawat ginagawa natin yung ating pananampalataya sa Kanya. At sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya, marami ang maaakay, marami yung mai-encourage, marami yung parang tutulad sa pananampalatayang meron tayo. Dapat tayo yung nagbibigay kalakasan, katatagan na ang taong ito ay hindi mawalan ng pag-asa, kundi tayo maging kalakasan at magbibigay ng pag-asa sa kanila. So yun lang mga kapatid, at naniniwala tayo na kung tayo ay patuloy na mananalig sa Panginoon, ay atin din naman makakamtan yung mga bagay na inilaan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So yun lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat.